Samuel, First Samuel chapter 21, verse 9. First Samuel chapter 21, verse 9. It says, I think 2 months ago pa so, nakaraang 2 months, andito po kami at sabi ko, I will preach in Chinese. Para hindi ko nangyari yun. And Sister Shelly, you're here. And you're speaking in Mandarin. But I will speak still in Tagalog. Okay, praise God. First Samuel chapter 21 verse 9, it says, the priest said, the sword of Goliath, the Philistine, whom thou slewest in the valley of Elah, behold, it is here wrapped in a cloth behind the ephod. If thou wilt take that, take it, for there is no other save that fear. And David said, there is none like that, give it me. I would like to bring to you a message I entitled, The Sword of Goliath. The Sword of Goliath. Amen. Praise God. Hallelujah. And may I ask our pastor, pwede ba ikaw mag-pray sa akin po magsasaluhan sa salita ng Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Ilang Diyos, Panginoon, kami nagkakatipon sa oras na ito na kiniklaim na ang makalangit ng mga pagpapala mula sa iyong mga salita. Lord, your word is already anointed, but anoint the lips ng iyong lingkod na gamitin. Siya, Panginoon, ay magsasalita ng ayon sa iyong kapangyarihan. At aming dalangin ng aming mga puso ay bukas upang ito, Panginoon, ay tatanggapin at lubos ang iyong mensahe sa aming kalagitnaan. Lord, we pray that you will bless each one na walang sino man nasa lugar na ito na lilisan sa lugar na ito na hindi makatanggap ng iyong makalangit na pagpapala. And we pray once again that you move freely in our midst. Bless us, Lord, as we pray in Jesus' name. Amen. Pwede ba sabihin mo muna sa katabi mo, magkalimutan muna tayo. Amen. Pananggalingan, magkalimutan muna tayo. Praise the Lord. Pwede ba habang sinabi natin yan, mga kapatid, pwede ba natin bigyan ng kaunting panahon ng Panginoon na mag-alay po tayo ng pasasalamat, pagsamba, pagpupuri. Amen. This is the very reason why you are here. It's not about it, it's not about her, but about Jesus Christ. Amen. He is the very reason why we are here today. Hallelujah. Kailangan maibalik natin lagi sa Panginoon yung papuri at pagsamba. The glory that due unto His name. Amen. Hallelujah. Kapag hindi po natin nagawa yan, lilisan tayo sa lugar na ito, walang kabuluhan. Kung bakit tayo nandito ngayon sa umagang ito. It's all about Jesus. It's all about Jesus. The very reason you are there, the very reason why I'm here, it's all about Jesus. The very reason we sing, the very reason we have this instrument, it's all about Jesus. Worship Him. Hallelujah. 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 Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Come on, church. Without music, without a song leader, without someone that can lead us to worship, worship Him. Amen. 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 Praise the name of the Lord. Name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Amen. 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 Alam niyo mga kapatid, mas masarap magpuri sa Panginoon minsan na nag-iisa. Walang music, walang song leader, walang kapatiran. Hindi ibig sabihin mga kapatid na ayaw nating kasama ang kapatiran sa pagsamba sa Panginoon. But there's something when you are alone in the presence of the Lord. Amen. Doon po yung talagang totoo at tamang pagsamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen. Praise God. Shake the hands of the person beside you.
Let's say, God bless you. We may be seated. Alam na ninyo ang istorya kay David at kay Goliath. Lagi nating naririnig, even in preachings, mga kapatid, ay marami po tayong makukuhang lessons in the life of David and Goliath. And we know, mga kapatid, na ang istorya ito ay, sabihin natin, mga kapatid, ay pangkaraniwan na natin pong alam at naririnig. And sometimes we can draw much more lessons, mga kapatid, out of it habang atin pong palaging narinig at pinag-aaralan ng tungkol kay David at kay Goliath. And let me go back a little bit, mga kapatid. Banggitin ko lang po muli yung ilan sa mga istorya, maikling istorya. I will make it short, mga kapatid. Siguro mga 1 oras, pinakamaikli. At patungkol po sa kasaysayan ng pagiging matagumpay ni David laban kay Goliath. David was anointed actually by Prophet Samuel. And that first anointing of David actually, mga kapatid, ay private. Si Samuel na nag-anoint po sa kanya. At pagkatapos ng anointing na yun, mga kapatid, ay kinakailangan na si David ay maipakita yung kanya pong pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon by means of facing this giant na atin po tinatawag na si Goliath. Ang buhay po ni David before he is actually having that great faith sa ating pong Panginoon at pagtitiwala sa Panginoon. Even though hindi pa po siya na-anoint, mga kapatid, ni Samuel, and yet we knew na ang kanyang pong buhay ay puno po ng pagtitiwala. Ang courage po niya, mga kapatid, sa kanyang pong pananampalataya sa Panginoon. And we know, mga kapatid, his story, that even though he was a young boy, a young man, he can able to defeat the LB, the lion and the bear. Maybe LB back. The lion and the bear, mga kapatid, na kahit na po siya ay nasa kanyang kabataan, ay nagagapit niya, natatalo, napapatay niya yung lion and bear. Every time na ito po ay sisila doon sa kanyang po mga alagang sheep, mga kapatid, ay nandun po lagi siya para ipagtanggol at para labanan, mga kapatid, with courage. At doon nagtatagumpay siya sa pamamagitan, mga kapatid, ng kanya pong pagtitiwala sa Diyos. And he was anointed by Prophet Samuel, mga kapatid. And after his anointing, he needs to prove himself still, mga kapatid, sa kanya pong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. After the lion and the bear, there comes Goliath. And we know the story, mga kapatid, na during the time that his elder brothers, yung kanya pong tatlong mga nauna sa kanya, mga panganay, mga kapatid na kanya pong kapatid, ay napapunta doon sa army because they need to be involved in the army 20 years back, mga kapatid, kailangan nasa army na. They belong to the army of King Saul. And they went to a battle. At ang pinakapangunahin nila, mga kapatid, na kanilang patunggali ay lagi ay ang Philistine. So, when David actually go to the place, mga kapatid, ng battle, sapagkat inutusan po siya ng kanya pong tatay na dalhin sila ng pagkain ng kanya pong mga kapatid. At eksakto rin naman, mga kapatid, na ang mga Israelites, the army of Israelites, ay nasa panahon ng pakikitigman laban sa Philistines. And there was a man from Philistine, at ito ay si Goliath. Si Goliath ay galing po sa angkan o sa city of God. Hindi ibig sabihin na magkatunog, Goliath, God. There are 3 cities remaining after, mga kapatid, na na-conquer ang Hebron. Ay meron po 3 cities na nanatili doon at isa doon po yun yung God, na kung saan ang galing si Goliath. At hindi naman galing doon si Kat Jose Rizal. Amen. Praise the Lord. At si Goliath, mga kapatid, is
giant champion ng Philistine na alam po natin itong istorya na to, mga kapatid, na during the time of their war against the Israelites, the armies of Israelites, he go out always, morning and evening, na china-challenge niya yung armies of God. Na kung sino man sa inyo ang pinaka-magaling o pinaka-matapang na army ng Israel ay i-present niyo siya sa akin. At kami maglalaban, at kung sino ang manalo, kung sino ang magapi, siya ay magiging alipin. Ang buong bansa na yun magiging alipin ng Philistine. Kung ako man ang manalo, kami ay magiging alipin ng Israel. Every day it happened, mga kapatid, no, lumalabas si Goliath na china-challenge yung Israelites. Morning and evening for 40 days. No one came out. Walang lumalabas, mga kapatid, doon sa mga armies ng Israel. Even si King Saul ay natakot. According to the Bible, mga kapatid, maging si King Saul ay natakot. They were discouraged. Amen. And afraid because of the challenge. No one accept the challenge except kay David. Kung pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon when he faced Goliath. At si David, mga kapatid, ay sabihin natin isang bata lamang, simple lamang, mga kapatid, na tagapag-alaga ng mga sheep ng kanya pong ama, no, na si Jesse. And yet, mga kapatid, siya po ay pinili ng Panginoon. And as we see, mga kapatid, doon sa istorya, na si David lamang ang siyang lumabas para humarap doon sa Goliath. While he is not belong to the army of God, ang army of Israel, which is the army of God, mga kapatid. And yet, mga kapatid, siya po ay tumanggap ng challenge na yon. Hallelujah. At bago pa lamang tanggapin niya yung challenge na yon, mga kapatid, hindi po siya nag-bypass even doon sa King of Israel. What does it mean? Kahit si David, during his time, sa kanya pong pagiging bata, nag-aalaga lamang siya ng sheep. And yet, mga kapatid, makikita po natin yung kanya pong pagsunod, pagpapasakop sa kanya pong tatay. He just obeyed his father. And even in this situation, he was anointed already to be the king of Israel. And yet, mga kapatid, meron na po siyang pagkakataon para harapin yung si Goliath, and still, nagpasako pa rin po siya sa king of Israel, which is King Saul. What does it mean, mga kapatid? He has that kind of heart na laging nagpapasakop, nagpapakumbaba, at handang sumunod sa anumang sasabihin ng nakatataas po sa kanya. That was the calling of God for each one of us. When God called us, we need to be ready always to humble ourselves. Hallelujah. To obey who are in charge or who is in charge to us sa iglesia po ng Panginoon. Amen. Lahat ng mga marunong magpasakop, pumalakpak sa Diyos. Praise the Lord. And Goliath, every day, challenge the Israelites. There is someone, or there was someone, stand against him, and that is David. Hallelujah. Nasabihin natin, mga kapatid, na parang nakaka-challenge. Supposedly, there were armies who are available every day when that challenge came to Philistine. Pero wala pong tumayong laban doon sa mga Philistine at maging doon kay Goliath. Pero si David lamang na isang young boy without any experience in fighting or in war, and yet mga kapatid, siya po ay tumayo para lumaban kay Goliath. And we can see his courage, we can see his faith in God. And
yung laban na ito, mga kapatid, ay siguro parang kay Goliath, para sa kanya ay madaling labanan. He mocked Israel and the God of Israel. Ito, mga kapatid, na si David ay isang madaling laban, pero para kay David, ang kanya pong kalaban ay malaki, matapang, matipuno, maraming kakayanan, mga kapatid, sa pakikipaglaban. Pero hindi po yun ang nakita ni David. Amen. Hindi po yun ang kanya pong pinagmasihan. At makikita natin yung kanya pong courage and faith. It comes from his faith and his trust in the Lord that he knew and that he is serving. Maraming salamat, mga kapatid, sapagkat si David ay nagbigay po sa atin ng example that we as a people of God should always stand for our faith and fight. Mga kapatid, this is the good fight of faith para kay David, na mapatunayan niya yung kanya pong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. At mapatunayan niya yung katapatan ng Diyos sa lahat ng panahon sa kanya pong buhay. Doon man privately and become publicly, mga kapatid, ay mapatunayan ni David ang kanya pong pananampalataya at yung pagtitiwala niya at yung katapatan ng Diyos sa kanya pong buhay. Thank God for that, mga kapatid, for that example. We always fight a good fight of faith. Amen. Marami tayong mga Goliath sa buhay po natin. Pero ang kinakailangan lang natin tumayo, harapin yung ating pong mga Goliath, and God will always give us victory. May I say this, mga kapatid, ang buhay po ng Kristiyano ay hindi na lamang laging praise the Lord. Amen. Pag pupunta tayo ng church, mga kapatid, we praise Him, we glorify Him. Pero hindi yun ang laging panahon sa buhay po natin. There is a season in everything. In everything there is a season. I mean, mga kapatid, hallelujah, sa lahat ng bagay ay may panahon. Hallelujah. Merong pagkakataon na meron po tayong Goliath na dapat harapin sa buhay po natin. At kinakailangan nating harapin yan. Kailangan nating tayuan yan. Kailangan natin, mga kapatid, na mapagtagumpayan yan. These Israelites, every day they were mocked, discouraged. Every day they faced the challenge. And yet no one able to stand or accept that challenge. And every day, when they wake up, when they go to bed, mga kapatid, the challenge is still there. Meron tayong mga problema sa buhay po natin. Meron tayong mga challenges sa buhay natin. Pagdating ng Sunday, mga kapatid, we praise the Lord. We glorify His name. But what about between Sundays? Paano yung between Sundays, mga kapatid, na meron pala tayong Goliath sa buhay natin, pero ina-avoid natin, hindi natin hinaharap. So everyday pa rin sa buhay po natin, andun pa rin si Goliath. It has not gone away, mga kapatid, by means of just going to church and praising Him. Now, don't misunderstood me, mga kapatid. Maraming salamat sapagkat nauunawaan natin na kapag nagpupuri tayo sa Panginoon, sumasamba tayo sa Diyos, naiibsan yung ating pong kabigatan. Amen. Binibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Pero there are times, mga kapatid, that we need to stand for our faith, face the Goliath, mga kapatid. Hindi ko po alam kung anong Goliath yan. Pero baka hanggang ngayon, andun pa rin yung Goliath sa buhay po natin. We need to stand for that Goliath. We need to face him. And we need to defeat him. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo may Goliath. Mapabata man o mapamatanda, may Goliath po tayo sa buhay po natin na lagi po natin hinaharap bawat araw ng ating pong buhay. Every time there is a great challenge, mga kapatid, na dumadating sa ating pong mga buhay, there's only one thing I know: fight. Stand and fight. There are greater Goliaths, mga kapatid, sa ating pong mga buhay. Pero yung po ang magandang pakikipaglaban. I think, mga kapatid, there's no other way. There is no other avenue that we can have victory, that we can have the promises of God, that we can see the faithfulness of God in our lives, unless, mga kapatid, kailangan dumaan po tayo sa daanan na yun, na tayo po ay
dadaan sa pagsubok, sa mga challenges ng buhay po natin. Amen. Kung walang pagsubok, kung walang challenges, wala kang pwedeng sabihin, I am victorious. I experience the faithfulness of God. It's not about the blessing that we receive. I believe, mga kapatid, ang victory, hindi po sa blessing natin nakukuha. Ang victory, natatagpuan lamang natin at nakakamtan lamang natin every time we face the battle, every time we face the Goliath of our lives. Doon tayo pwedeng sumigaw ng, praise the Lord, hallelujah, victory is mine, victory is mine. If there is no Goliath, if there is no battle in life, there will be no victory. If you would like to have victory, face the Goliath, defeat him. Amen. Lahat po tayo, mga kapatid, ay kinakailangan dumaan sa avenue at sa way na ito na kung saan, mga kapatid, kailangan natin karating yung Goliath. Iba-iba yung Goliath. Sa iba, mga kapatid, yung Goliath nila, para sa iyo, maliit. Pero yung Goliath mo, para sa kanila, malaki. Iba-iba yung Goliath ng buhay po natin. But what I know and what I believe, lahat po tayo ay meron talagang Goliath. Amen. Amen. Hindi mga kapatid. Amen. As I know, every Christians, even how big the challenges of Christian life, hallelujah, we will still prevail and come out victorious. The only thing we do is to face and to accept the challenge and fight the good fight of faith. Jesus is on our side. Hallelujah. The battle is not ours. The battle is the Lord's. Kailangan lang nating patunayan ng ating pong pananampalataya, yung ating pong pagtitiwala sa Panginoon. No matter what, in every day of our lives, may Goliath man ako, pero tatayo pa rin ako sa pananampalataya. At haharapin ko pa rin yan, that I will defeat it in the name of Jesus. Here comes Goliath. Sabi ni Goliath, hallelujah, kay David, mga kapatid, ano ako, aso? Dumating ka with just a sling, and he defied David and the armies of God. And even God, mga kapatid. Hallelujah. But here comes David. Siguro alam na natin yung sinabi po ni David, mga kapatid, na you came to me with sword, spear, and shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the army, and the God of the army of Israel. Hallelujah. Wala siya kahit anumang dalang sandatang pagdigma, mga kapatid. Simple lamang po yung mayroon po siya. And I believe kahit yung simpleng tayo, simpleng mayroon ka, pwede mong gamitin laban sa kaaway. Hallelujah. It's not about, mga kapatid, yung ating ministry. Every one of us will be in the battle. Every one of us, mga kapatid, ay meron pong Goliath. Meron ka mang ministry o wala ka mang ministry, maliit man ang ministry mo, maliit man yung ginagawa mo sa gawain ng Panginoon, hallelujah, lahat po tayo ay may Goliath. Pero ang pinakamahalaga, kung anong meron ka, gamitin mo yan para sa Panginoon at ikaw ay magtatagumpay laban sa Goliath na iyong hinaharap sa buhay mo. It's not about the ministry. It's not about how big is your ministry, mga kapatid. It's about the Lord Jesus Christ, who is the Lord of all. He is the Lord of all. To Him alone we put all our trust. To Him alone we put our faith. Amen. Hallelujah. We see His courage, mga kapatid. His faith in God. It's not because of what He has. It's all because of Jesus Christ. It's all because of His God that He knew that He has already proven, mga kapatid, noon pa man, nung hindi pa siya na-anoint, na-prove niya na kung gaano katapat ang Diyos at iniligtas siya sa lahat ng kapahamakan. Hallelujah. Ngayon pa ba na siya po ay hindi magtitiwala at maniniwala sa Panginoon that even Goliath himself, he can defeat him by just what he has. Praise God. And we have seen, mga kapatid, nung naglaban po ngayon sila, isang bato lamang yung ginamit ni David. He used his sling, mga kapatid, at pagkatapos,
tinamaan si Goliath in the middle of his eye, sa kanya pong noo, mga kapatid, na kung saan walang armor. At alam po natin, bumagsak po siya, mga kapatid. Yung kanyang pong mukha ay falls flat doon sa ground after David hit his head. Hindi daw natapos ang tagumpay. And David actually went to Goliath's body, and then he get the sword on his shield and cut his head. You know, cutting head in the Old Testament, in the old times, it has some significant meaning politically, religiously, and also national. Hindi basta pagkatapos mamatay yung kanila pong kalaban ay hinahayaan na lamang po. They need to be assured that the enemy is totally dead by beheading. So ginawa ni David, mga kapatid, punta siya kay Goliath, kinuha niya yung sword ni Goliath mismo na panlaban sa kanya, na pampatay sa kanya. Kinuha niya yon, mga kapatid, at pagkatapos kanya pong pinutulan ng ulo si Goliath. Politically, mga kapatid, it means that he is the one that defeated the greatest enemy. Nagtagumpay ang Israel nationality, mga kapatid, national deliverance of Israel from Philistine, from their enemy, by doing that. Because he is the one who challenged the armies of God. Yun po yung nag-challenge, mga kapatid, nag-defy doon sa God of Israel. Religiously, it means they were actually totally in victory. Nasa kanila na yung kabuuan tagumpay, mga kapatid, sapagkat pinutulan niya ng ulo si Goliath. What I am trying to say, we sometimes hit the enemy. We sometimes hit the enemy or the Goliath of our lives. But we are not yet totally defeated him, or being victorious over him. Mayroon tayong mga problema, pagsubok na dumadating sa buhay po natin. Marahil nakaka-score tayo. Marahil nagtatagumpay tayo. Marahil tinatamaan natin ang away. Pero hindi pa pala tayo totally victorious over the Goliath. What we need to do is to be totally beheaded the Goliath of our lives. And then we can already shout victory in the name of the Lord Jesus Christ. There are many challenges sa buhay po natin. Araw-araw, pakayo pa rin ang challenge natin. Oo, tumatama tayo. Oo, marahil may pagkakataon, mga kapatid, na nakaka-score tayo. Pero baka paulit-ulit pa rin yung challenge na yon. Baka paulit-ulit pa rin, mga kapatid, yung problema na yon, yung pagsubok na yon, yung pagbagsak mo sa bagay na yon. Kailangan kang tumayo sa pananampalataya. Harapin mo yung Goliath na yan. Hindi ko lamang siya dapat tamaan. Kailangan putulan ko siya ng leg, and I can shout, praise the Lord. I can shout, victory! Now I have victory in the name of Jesus. Maraming pagkakataon, bakit pabalik-balik yung challenge? Bakit pabalik-balik yung problema? Bakit pabalik-balik yung ganoong sitwasyon, mga kapatid? Bakit palagi tayong ninamak ng kaaway tungkol sa bagay na yun? Bakit palagi, mga kapatid, na bumabagsak tayo sa bagay na yun? It's because you do not actually face the challenge and kill totally the Goliath of your life. We need to stand and not only to hit the enemy. Hallelujah.
kundi kunin po natin yung isang bagay na yon. Nasa kanya pong shift, nasa kanya pong pag-ari, at nais niyang gamitin para tayo ay patayin. Pero yung ding gamit na yon na ninais ni Goliath na para tayo idipit, yun din yung gagamitin natin para putulan siya ng leg. What I mean, mga kapatid, what does I mean? What did it mean? Ibig sabihin nito, mga kapatid, kung anumang bagay yung ginagamit ng kaaway sa'yo, kinakailangan sa pamamagitan niyan, yan din yung dapat na gamitin mo laban sa kanya. Ibig kong sabihin, kapag meron kang problema at pagsubok na ginagamit ng kaaway sa'yo, yan din yung dapat mong gamitin. Dapat pagtagumpayan mo, dapat makuha mo sa kamay ng kaaway, at yun din yung bagay na magpuputol ng ulo ng kaaway mo. Parang hindi nyo makuha. Ibig kong sabihin, mga kapatid, once you overcome the Goliath of your life, that will be your sword to cut the throat or the head of the enemy. Amen. Ano man yan? Hindi ko alam kung anong Goliath yan, mga kapatid. Baka every night, pag pupunta ka ng church, meron kang Goliath. Pag nakita mo si brother, nakita mo si sister, si Goliath ito sa buhay ko. Hindi ko babagiin. May tampo ko sa kanya. May pinanakit ako sa kanya. Pero nagpe-praise the Lord tayo. Parang may sama ako ng loob sa kanya. Ginagamit ng kaaway pala yung sitwasyon na yun, yung pangyayari na yun. Pero bakit hindi mo gawin? Harapin mo para mag-Goliath yan. Kung meron ka ng sama ng loob, ipuntahan mo, kamayan mo, praise the Lord. God bless you. Then by means of that, mga kapatid, you got the sword of the enemy and you cut his head. At sasabihin mo, praise the Lord, napagtagumpayan ko yung Goliath ko. Amen. I do not know what Goliath you have, mga kapatid. Hallelujah, sa buhay po ninyo. Pero kapag paulit-ulit, andyan pa rin yan. Kahit na anong praise the Lord ang gawin mo, sapagkat hindi mo hinaharap yung Goliath mo, you need to face the Goliath. And you need to be victorious over him. Gawin mo, kapatid, at wala na yon sa susunod. At sasabihin mo na lamang lagi pag pupunta mo ng church, totoo yung iyong pagsamba, ang iyong pagpupuri, ang iyong pagpapasalamat sa Diyos sapagkat wala na si Goliath. May mga tampo ba ba? May mga hinanakit pa ba? Baka sa ministry, meron din mga naiingit. Si sister, si brother nandun sa ministry, pero nasa ministry din sila. Kaya lang, yung ministry nila mas malaki, mas mataas sa ministry ko. Kaya nagkikita-kita kayo, mga kapatid, it's all about the ministry. But I think, hindi po ganoon po dito sa Hebrews Church. Amen. Hallelujah. I believe there's none here in the Hebrews Church, mga kapatid. Hallelujah. Ginagawa natin ang lahat ng ito para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa kabuhian lamang ng Panginoon. Hallelujah. Thank God for the ministry. Thank God for all these things, mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon. Pero ang Diyos pa rin ang lagi natin itataas sa ating pong buhay. Siya pa rin ang pinakasentro ng lahat ng bagay sa buhay po natin. Maraming salamat, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay gumagamit ng mga kapwa mananampalataya para po tayo ay encourage, para po tayo ay mapalakas, mga kapatid. Huwag nating tingnan sila ang ating pong kaaway. Hindi sila ang kaaway natin. Ang kaaway natin yung Goliath na sa buhay po natin na laging nandyan. Kailangan yun ang harapin natin. Kailangan yun ang mapagtagumpayan natin. At doon natin masasabi, mga kapatid, all of these things that we are doing, it's all for the glory of God alone. To Him all the glory alone, and to Him all the glory belongs. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Maraming salamat, mga kapatid, sapagkat ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran
ay tapat noon, ngayon, magpakailanman. He is proven, mga kapatid. He is already proven sa buhay po natin. Noon pa man na hindi tayo tinawag ng Panginoon, at hanggang sa tinawag tayo ng Panginoon, at hanggang ngayon, mga kapatid, na naglilingkod tayo sa Diyos, tapat pa rin ang Diyos sa buhay po natin, at siya'y mananatiling tapat pa rin sa buhay po natin. Anumang sitwasyon, anumang panahon, anumang pagkakataon, kailanman, mga kapatid, hindi magbabago ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. May Goliath man o wala mang Goliath, God is still faithful. But you need to stand always on your faith and fight the Goliath of your life. Kailangan lang natin laging tatayo, mga kapatid, sa atin po pananampalataya. David, actually, no one pushes him to face the Goliath. Nag-iisa lang siya, mga kapatid, na harapin niya, si Goliath. There are times, mga kapatid, na kailangan tayo mismo o walang mag-encourage sa atin o walang magtutulak sa atin, mga kapatid, na harapin po natin yung challenges ng buhay po natin. It's only you that need to stand up for your faith. Kailangan po natin tayo talaga ang siyang tatayo para sa ating pong pananampalataya. Amen. Hallelujah. We need to always stand for our faith. Hallelujah. Praise the name of Jesus. And we know, mga kapatid, there was a total victory kay David. And after getting that victory, pagkatapos niyang makuha yung victory na yun, having the sword of Goliath, which also becomes his trophy of victory. And every victories that we have, mga kapatid, na nakukuha po natin victory laban sa kaaway po natin, ito po yung ating nagiging trophy. At kung dadating man yung panahon, mga kapatid, na meron pa uling pagsubok, meron pa uling challenges sa buhay po natin, hallelujah, yung trophy na yun ay nagpapaalala po sa atin ng katapatan ng Diyos noon at katapatan ng Diyos kahit ngayon at maging sa mga susunod na panahon, ang Diyos ay naging tapat sa akin. Hallelujah. Every time you have victories over your challenges, problems, and trials of your life, yan po ang trophy po natin. At sasabihin natin sa kaaway, kita mo, ito yung mulo mo. Kita mo, ito yung sword mo. I already overcame you and I can still overcome you. No matter what, hallelujah, na gagawin mo laban sa akin, ito yung trophy ko. Ito yung ginawa ko laban sa iyo. Napagtagumpayan na kita noon sa pamamagitan ng aking Panginoong pinaglilingkuran. Ngayon, mapagtatagumpayan ko pa rin at matatalo pa rin kita sa pamamagitan ng aking Panginoon na pinaglilingkuran. Maraming salamat, mga kapatid, that God always gave us victory so that we can hold on to the promises of God, so that we can know that God is still faithful and always be faithful sa ating pong mga buhay. Hallelujah. After claiming that victory, the sword of Goliath becomes his trophy. Ilagay niya yun sa kanya pong bahay, but eventually, ito po ay inilagak niya doon sa tabernacle. Which means, mga kapatid, yung kanya pong tagumpay ay hindi lamang tagumpay para sa kanya, at kanya po itong itinago bilang remembrance that God is being faithful to him. Even he faced Goliath in his life, God gave him victory. But also this victory na kanya pong natanggap, mga kapatid, ay kanya rin naman pong inalay yung trophy na yon sa Panginoon. It was brought, mga kapatid, doon sa tabernacle, at according doon sa ating po binasa, ito po yung binalot at inilagay doon sa lugar na kung saan nandun po yung ipod. It means it was also being given to God the victory that God Himself gave to David. Yung tagumpay na yon, mga kapatid, na tinamasa ni David ay inalay niya rin naman sa Panginoon. And that sword was actually the sword of Goliath. Lumipas sa mahabang panahon, mga kapatid,
And King sold his life. Ay siya patayin, mga kapatid, sapagkat nalaman na ngayon ni King Saul na siya po ay susunod na magiging hari. But David still trusts in the Lord. And he flee from King Saul and went to the place in Tabernacle. Wala po siya anumang dala sa kanya pong sarili. Nadakas nga siya doon sa prince, mga kapatid, kung meron pa bang pagkain, wala pagkain. Then mga kapatid, sinabi ko meron pang meron pagkain, pero yung pagkain mga kapatid was offered actually for God's work purposes. Meron bang any kind of gamit sa pagdigma, at sabi ng priest, mga kapatid, ay wala safe doon sa sword na kanya po dinala doon sa tabernacle, which is the sword of Goliath. And he said, "Give it me," sapagkat wala nang ibang higit niya. And actually, when he had that sword, kung saan man siya magpunta, lalo na sa lugar ng mga Philistine, mga kapatid, the reason why he was known that he was David, the great David who killed Goliath, is because of the sword that he is bearing, that he had. Sa bawat panahon ng ating buhay na pinagdadaanan, meron pong pagkakataon na kinakailangan babalikan po natin yung ating tagumpay. At titingnan po natin ang lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. And during the time, si David is down, fleeing from the base of King Saul, and find his courage when he realized of what God has done for his life. Ang sabi nga, nung binigay sa kanya yung sword ni Goliath, sabi ni David, there is not like it. Ganitong katulad, o walang katulad ang bagay na ito. It's not just because it's the sword of Goliath. But what does it mean? Wala nang ibang katulad sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Hallelujah. His faithfulness sa ating buhay. Yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Dadaan man ako sa ganitong pagkakataon, pero meron akong katibayan na hawak ko sa aking buhay na lagi kong babalikan. Ang Diyos ay naging tapat sa buong buhay ko at mananatili siyang tapat sa buhay ko. Sa panahon ng aking kahinaan, siya pa rin ang magbibigay sa akin ng kalakasan. Sa panahon ng aking kaguluhan, siya pa rin ang magbibigay ng direksyon sa buhay ko. Sa panahon, hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Meron pa rin akong Diyos na pinagtitiwalaan ko, na nalalaman ko na hindi niya ako papabayaan, na hindi niya ako iiwan, at lagi ko pa rin siyang kasama. Yung Diyos na nagbigay ng tagumpay sa akin noon, magbibigay pa rin ng tagumpay sa akin ngayon. At ano bang mga bagay na darating pa rin sa akin, siya pa rin ang magbibigay ng tagumpay sa buong buhay ko. At makikita natin mga kapatid, yung buhay ni David, he prospered. He became king of Israel, mga kapatid. Merong first anointing, merong second anointing, merong third anointing, because he continually trusts in the faithfulness of God, the God that he is serving, the God who proven himself that he will always be faithful before, now, and forever. He is still faithful. I have the trophy. I have the experience. I have known by God whom I'm serving. He is faithful. He is faithful. No matter what, He is faithful. He is faithful. Life, as I have said, hindi lang po praise the Lord. You cannot have victories without going through that way and facing giants and challenges of your life. Hallelujah. At kapag kinaharap po natin yan, hallelujah, at napagtagumpayan natin,
doon talaga natin mapapatunayan ang kabutihan at ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Dumadanas ka ng problema, malaki yung gulayan mo sa buhay mo, kapatid. Tumayo ka lamang, ang Diyos ay nasa tabi mo. Ang Diyos ay laging magiging iyong tanggulan. Ang Diyos, mga kapatid, ang makikibaka para sa iyo. Ano ang kailangan lang natin gawin? Huwag kang matakot sa gulayat mo. Be not fearful, mga kapatid, sa gulayat mo. Tumayo ka lang. Huwag kang matakot. Panghawakan mo yung pananampalataya mo. Harapin mo yung gulayat mo. He will fight for you. The battle is not yours. It's God's. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay, maliit ka man tao, mga kapatid, sabihin, maliit lang yung pananampalataya mo, pero it's enough for us to stand for our faith. Harapin natin si Goliath. Ang tagumpay ay hindi manggagaling sa iyo. Manggagaling yan sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Hallelujah. Tumayo lang tayo. Harapin natin yung Goliath. Putulan mo siya ng ulo sa pamamagitan ng ginagaling na sa iyo. At sasabihin mo, ito yung trophy ko ay binigay sa akin ng Diyos. Hallelujah. Praise the name of Jesus. What's your trophy today? That you can always remember, God is faithful. Sa Kanya ako humuhugot ng lakas. Sa Kanya ako humuhugot ng courage. Sa Kanya ako humuhugot ng laging mga bagay na wala ako. Yung tagumpay na meron ako, it's all because of Him. Because of my God, whom I serve. Hallelujah. And these trophies, whatever I have right now, hallelujah, I offer it to Him. It's all because of Him. I have victory because of Him. We become more conquerors through Him that loved us. Hindi po dahil sa ating pag-aalingan, kakayanan, kundi sa kakayanan at kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa bawat buhay po natin. Let's all stand in the presence of the Lord.